Okay, magandang gabi sa ating lahat. Tayo po siguro po ay magsisimula na, Lunes na naman. At kung saan ay ang Diyos naman ang ating papurihan, kasamatan natin sa gabing ito. Tayo muna umawit, awitin pa natin kay buti-buti mo, Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa ay magpasawalang hanggan. Masagin kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Naku po ang ating pong chairman sa panilang panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa Lord, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya na binigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buong magkapo na binigay mo sa amin ng lakas ng gagaling sa iyo, Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos, kung kami man ay sinasadya o hindi ng Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kung maaharap kami sa iyo na may kalinisan, na tunay, Panginoon, na wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa buong mag-ahapon, napakabuti mo, Panginoon, sa kabila ng lahat ng ginawa namin, Panginoon, pinangunahan mo kami, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga taong pumapasok sa loob ng barangay. Yes, Lord. Nandun yung pag-ibig mo, Lord. Nakapag-share kami ng Word of God. Lord, kahit nandito kami, na-share namin yung salita kahit maliit lang, Panginoon. Lord, salamat na huwag kaming bibitaw sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Na huwag kami manlalamig. Bagkus kami maging mainit kami sa iyo, Diyos. Na walang patutungan ang aming buhay, Panginoon, kung kami manlalamig sa iyo, Diyos. Kaya, Panginoon, salamat na pag-ibig mo sa amin, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Sa gabing ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Yes. Sa bawat pamilya namin, Panginoon. Siya nga, Lord. Ingatan mo po sila kung saan sila ngayon, Panginoon. Wala kami magagawa, Lord. Sa iyo po namin sila pinapaabot, Panginoon, ang bawat pamilya na nandito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, sa aming pag-aaral. Lord, bigyan mo po ng karunungan ang tagapagsalita sa gabing ito, Panginoon. Sa lahat kanya lumalabas sa kanyang bibig, ikaw po, Panginoon, bibigay sa kanya ng karunungan at bigyan mo siya ng tama, Panginoon, at ang kanyang lumalabas sa kanyang bibig, Panginoon.
At kami rin po makikinig Yes. na tunay na may apply namin sa buhay namin. Siya nga, Lord. Tumimo sa puso't isipan namin ng lahat ng bagay na yung mga salita ay tumimo sa bawat buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Tunay, Panginoon, na nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang aming sandigan sa buhay na to, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lugar namin mula sa Roma, sa Avila ng GK, Lord. Alam ko, Panginoon, na hindi limit sa iyo, nakikita mo po ang aming mga kababayan sa kanilang sitwasyon. Dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, Yes, Lord. ang aming presidente, Lord, Yes, hallelujah. na mabigyan na isang lugar na tiraan na maayos po, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ganon din po mga gumagawa ng hindi maganda, Lord, di namin kaya, lalo ng mga taliwas sa mga bisyo. In the name of Jesus, Yes, in Lord, Jesus' name. kaya mo pawiin Hallelujah. ng mga tao. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Maraming taong nasisira, Panginoon. Yes, Lord. Mga kapulisan, Lord, Yes. hinihiling ko po sa iyo Hallelujah. na tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpadala kayo ng kapulisan at masugpo ang mga taong gumagawa na hindi maganda. Panginoon, wala po kami magagawa kundi po kami ipinapaabot po namin sa iyo. Sinabi ko sa Korinto, ang ano man ang aming kahilingan, ipapaabot po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito ng aming pag-uumpisa ng aming gawain. Pinagkakatiwala ko po sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Patuloy po natin purihin ang Diyos. Dakilain po natin siya sa pamamagitan ng mga papuring awit. Yung mga nanood din sa YouTube channel, sa FB, sa live, sa gabi ito ay samahan niyo po kami sa aming pagpupuri at pagsamba namin sa mga oras nito, Diyos. Awitin po natin, nananalig ako sa iyo, aking Ama. Yes, O Lord Jesus. Nananalig ako sa iyo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Once again, nananalig ako sa iyo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintana kung ito'y mawawala. Wala nang pag-asa, lunas ang ngalan mo. Ako'y pinagpala, Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintana kung ito'y mawawala. Wala nang pag-asa, lunas ang ngalan mo. Ako'y pinagpala, Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Once again, nananalig ako. Nananalig ako sa iyo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas aking nadama.
Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintana kung ito'y mawawala. Wala nang pag-asa, lunas ang ngalan mo. Ako'y pinagpala, Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintana kung ito'y mawawala. Wala nang pag-asa, lunas ang ngalan mo. Ako'y pinagpala, Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Lumalapit ako, sumasamba sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, nagpupuri sa'yo. Binubuhay, Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Once again, lumalapit ako, lapit ako, sumasamba sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magpupuri sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magsasamba sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magpupuri sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu, yes Lord. Sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag
na kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man. Yes, Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa oras po ito, Diyos.
Ikaw ang aming dinadakila at sinasamba namin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga papuring awit nito, O Diyos. Ang lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ang awiting ito, O Diyos, ang buses namin, Panginoon, ito ay inaalay namin sa iyo, Lord God. Kaya pagpalain niyo ang batya sa amin at tanggapin niyo po ang aming mga papuri. Samahan niyo po kami sa gabi nito, O Diyos. Ipadaman niyo po sa amin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na patuloy na umihipo sa batya sa amin, Panginoon. Kaya Lord, inaangkin namin ang iyong gabay. Inaangkin po namin yung patnubay at pagpapala niyo po sa bawat isang na narito, Panginoon. At pag-iingat niyo po, Panginoon, sa buong barangay nito, Diyos, na pinangunahan ng aming chairman, Panginoon, Chairman Lini Reyes, Lord. Salamat sa buhay niya, Panginoon, na patuloy mong ginagamit na maging ilaw at asin at maging daluyan ng iyong pagpapala sa barangay pong ito, Diyos. Kaya purihin ka sa mga oras po ito, God, sa pangalan naman ng anak, yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat na narito ay magsabi ng Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Kasi darating pong araw, wala po tayong ibang gagawin kundi ang magpuri at mag-awit sa Panginoon. No? Dito pa lang ay tinitraining tayo ng Diyos kung paano tayo magpasalamat sa Panginoon. Kaya sa gabi ito ay bago tayo darako ng salita ng Diyos, tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon. No? Sino pong gusto mong, Chairman, baka sino pong pasalamat sa Panginoon? Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang talang linggo, ay isang dalawang linggo at ako na sumapalag ko, pero sabi ko, Lord, ito ang aking manggagamot. Sabi pa, extend ako ko, pero sabi ko, Lord, hindi mo ko pababayaan. Although medyo nagyan ng konti, pero isang reminder niya ang Panginoon na dapat pala isang anak niya. Huwag tayo manlamig. Huwag tayo magsawa. Pero napakabuti po ng Diyos dahil binigyan niya po ko ng pinagalingan. Kasi talagang sinabi ko sa sarili ko talagang humingi na nga ako sa doktor, explain, gamot. Talagang hindi na in-accept ko, sabi ko, Lord, ikaw ang magagamot ko. At yung gabi, walang oras, pray ako sa Lord, in Jesus' name. Napakabuti po ng Diyos. Ngayon po, hanap po ako. Salamat sa mga. Hallelujah. Sino pa? Si Sister? Ako labis-labis ang kasama ko, Lord, dahil napakabuti niya. Aramdam ko po lagi ang presensya niya sa buhay namin. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil iniingatan niya ang pamilya ko. Kahit malayo kami, hindi ko sila nakikita, pero nandiyon ang pag-alala niya, andun yung guidance niya. At sa akin dito, kami ni Chairman, nandun yung guidance ni Lord. Kasi hindi niya kami pinabayaan kahit nasa dami ng hinaharap namin problema dito sa barangay, nandun yung knowledge, binibigyan kami ng daan o solusyon para ayusin ang bawat sigalot dito sa barangay. At sa kalusugan namin, nandiyan siya lagi para i-guide kami sa tama ang desisyon namin gagawin. Na hindi walang, kasi sa barangayan, women solution. Kaya lagi namin pinagkakatiwala kay Lord ang bawat desisyon na binibitawan namin. At humingi kami sa Kanya ng kapatawaran. Minsan nakakapagsalita rin kami ng nabibigla kami magsalita na minsan hindi ninanais ang kapwa namin, pero nandun pa rin yung pagtapik niya sa amin. At nagpapasalamat ako sa Kanyang mga banal na salita na ginisandata namin sa buhay para hindi kami maligaw ng ganda. Salamat po. Amen. Purihin ng Diyos. Baka meron pa? Salamat sa Panginoon. Ayan ba rito? Okay. So, no? Ngayon ay dala ko po tayo sa salita ng Diyos. Handa na ba tayo makinig salita ng Panginoon? Amen. Amen. No? Ang pagkain po ay, parang, ang salita ng Diyos parang pagkain yan. Amen. Kailangan, pag kumain ka ng isang oras, busog na busog ka nun. Di ba? Ganun din sa salita ng Panginoon. Ako hininiwala sa loob ng isang oras, mula na tayo magpuri sa Panginoon, basta isang oras lang po tayo, mabubusog po tayo. Amen mo ba? Amen. So, ngayon ay dala ko po tayo ang ating nakarampo na pag-aralan natin. Totoo ba ang salita ng Diyos? Ang Biblia ay salita ng Diyos. 100% nalaman natin ang totoo ang salita ng Diyos. Ngayon, pag-aralan natin ano ang pagkaiba ng lumang tipan at ng bagong tipan. No? So, doon po ay makikita natin na
na kung ano nga ba ang pagkakaiba ng lumang tipan at bagong tipan, no? So bago yan, tayo muna siguro ay manalangin para humingi po tayo ng gabay at patnubay sa Panginoon para tayo ay samahan sa kanyang mga salita na ating pong mapapakinggan sa gabing ito. Panginoon, maraming salamat sa oras mo ito, Diyos, sa iyong mga salita na aming mapapakinggan at maging pagkain ng aming espiritu, sa aming buhay spiritual, O Lord God, na kung saan, Panginoon, dalangin namin na ang mga salitang ito ay aming maintindihan at maunawaan, Panginoon. Sa ganang amin ay wala kaming kakainan upang ipahayag, ipaliwanag ang mga bagay nito, Diyos. Ngunit salamat sa iyong banal na Espiritu na sumasa amin ang siyang patuloy na magtuturo sa bawat sa amin. Maging lingkod, Panginoon, na gagamitin mo. Patuloy niyo pong bigyan ng kaalaman at karunungan, O Lord, upang patuloy ko pong may pahayag at may pangaral ang iyong mabuting balita, Panginoon, sa mga oras po ito, God. Kaya salamat sa iyong gabay at patnubay, sa pangalan naman ng Anak ni Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So dito ay pag-aaralan natin ano nga ba ang pagkakaiba ng lumang tipan at ng bagong tipan, no? So doon ay ang Biblia po ay binubuo ng mga nagkakaisang aklat mula sa Genesis hanggang sa aklat ng Pahayag, no? So mula sa Genesis hanggang sa aklat ng Pahayag. Ang Biblia ay binubuo ng 66 book, no? 66 book. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Kaya total niyan ay 66 books. So, ngunit ito ay may mga pagkakaiba din naman sa pagitan ng lumang tipan at ng bagong tipan, no? So, doon makikita natin na mayroon itong pagkakaiba, iba po yung ng lumang tipan at sa bagong tipan, no? So, dito ay makikita natin na nagmula, sabi niya, sapagkat nagmula sa lumang tipan ang pundasyon. So, ang pundasyon daw, ang lumang tipan, dito nagmula ang pundasyon patungo doon sa bagong tipan. No, lahat ng nangyayari sa bagong tipan ay nanggagaling sa lumang tipan, no? So, yun ang pundasyon. So, makikita natin dito ay ang lumang tipan ay ang pinakalas ng pinakahuling book ng lumang tipan ay ang Malakay, no, Malakyas. So pagdating doon sa Malakyas, doon nabuo ang lumang tipan. At bago dumating ang bagong tipan, ay nagkaroon muna ng tinatawag na silent. Silent, ibig sabihin, walang salita ng Diyos na napapakinggan. Umabot ito ng 400 years mula doon sa Malakay hanggang papunta sa New Testament. Bago dumating ang New Testament ay umabot muna ito ng 400 years. So matagal bago nila na muling napakinggan ang salita ng Diyos, no? So kaya nagkaroon ng bagong tipan sapagkat muling nangusap ang Diyos sa kanyang bayan, at ang unang niyang nakausap ay ang si Maria, no? Doon nagsimula ang bagong tipan nung kausapin si Maria ng anghel ng ating Diyos, no? Sabi niya ay mapalad ka, Maria, no? Sapagkat ikaw ang napili ng Diyos para magdadalang tao ka, no? At ang iyong ipanganganak ay ang tagapagligtas ng mundong ito. At tinanggap naman ito ni Maria. No? Tinanggap ni Maria at ang sabi niya, ako'y nagagalak, no, sa aking tagapagligtas. So doon ay nakita, doon muli nagsimula ang bagong tipan. So ang bagong tipan, ang pundasyon nito ay ang lumang tipan. So sabi nito, ang bagong tipan naman ay itinayo sa pundasyon ng lumang tipan, kalakip ang mga natupad na hula at mga kapahayagan mula sa Diyos. Ang lumang tipan ang nagtatag ng mga prinsipyo na naglalarawan ng mga katotohanan sa bagong tipan. Ang lumang tipan ay naglalaman ng maraming mga hula na naganap sa bagong tipan. So, naman ito, ibig sabihin, makikita natin dito, ang bagong tipan, yung
doon nang gagaling yung mga kaganapan sa lumang tipan. No? Kaya ang lumang tipan ay nakatuon sa kasaysayan ng isang bansa, ang bagong tipan naman ay nakatuon sa isang persona na nanggaling sa bansang ito. Ipinakita sa lumang tipan ang puot ng Diyos laban sa kasalanan habang may ilang sulyap sa kanyang biyaya. Ipinakita naman sa bagong tipan ang biyaya ng Diyos sa makasalanan habang may sulyap na kanyang puot. Hinulaan sa lumang tipan ang pagdating ng Misaya. Now, sabi doon sa aklat ng Isaiah 53 verse 1 hanggang 12, sumagot ang mga tao, sino ang naniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipapakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod. Parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahan makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala natin, yun ay parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan, siya ay binugbog, dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang parusa na tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita, tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na hagupitin. At hindi umiyak, hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin, nang siya'y dalhin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng mga masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. So dito ay makikita natin sa lumang tipan ay hinulaan na yung pagdating ng ating Panginoong si Kristo. Kung ano yung mangyayari sa kanya. Kaya hinayag naman sa bagong tipan kung sino ang Misaya. Kung sino ang Misaya. Sa lumang tipan, hinulaan kung sino yung taong ito na binubugbog, pinahirapan, at ito ay hinayag sa Isaiah kung sino itong hinulaan sa aklat ng Isaias. Ang sabi nito sa John chapter 4 verse 9 hanggang 26, may isang Samaritanong dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, Maari mo ba akong bigyan ng mainom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kalooban ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka naman pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming mga ninonong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito muling mauhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko
ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauhaw. Kailanman ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang inyong asawa. Wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagat 5 na ang inyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, isa ka bang propeta? Hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalaman ko pong darating ang Misaya, ang tinawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako na ang kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. So doon ay nakita natin na yung hula sa Old Testament ay nagkaroon ng katuparan sa New Testament. So yun ang kaibahan ng Bagong Tipan at ng Lumang Tipan, na nalalaman na kung saan ay ipinahayag sa Lumang Tipan na sinasabi ng banal na kasulatan na tinukoy ni Jesus na sa Lumang Tipan ang pagbibigay ng kautusan ng Diyos. Ang Bagong Tipan naman ay nagpapakita kung paano ginanap ng Misaya ang mga kautusan ng Diyos. Ganito ay sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 17 to 18. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan. At ito ang mga propeta, na parito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldik o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi natutupad ang lahat. So doon ay sinabi ni Jesus, na parito ako upang tuparin ang sinulat ng kautusan at ng mga propeta. Na sinasabi ng banal na kasulatan, na sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 8 hanggang 10, sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kaniya ay dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Ang ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Kaya sa Lumang Tipan, ang pakikisama ng Diyos sa kanyang bagong bansa, hinirang ang mga Hudyo. Sa Bagong Tipan naman, ang pakikisama ng Diyos sa kanyang iglesia. So makikita natin ang kaibahan, ano nga ba ang kaibahan sa Lumang Tipan at ang kaibahan doon, anong kaibahan sa Lumang Tipan o anuman ang kaibahan sa Bagong Tipan. So ang Bagong Tipan, ito yung nanggagaling sa Lumang Tipan na ginaganap ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi doon ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 6 verse 18 to 19, at sinabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro,
At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibinigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. So dito ay sinabi ni Jesus Christ, binigyan tayo ng kapangyarihan. No, sinabi ni Jesus Christ, kung ano yung ipagbabawal mo rito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. Kaya mayroon tayong mga batas. Mayroon tayong mga batas na kung saan ay nagiging granted ito sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng pahintulot doon sa mga bagay na dapat natin ipagbawal at sa mga bagay na dapat nating ipahintulot. No? So doon ay nakikita natin ang kaibahan ng bagong tipan at ng lumang tipan. Kaya ipinahintulot, sabi ng banal na kasulatan, na makikita po natin dito yung kaibahan ng bagong tipan. Kaya ang pinakadetalye, kahit ang mga mahirap na intindihin hula tungkol kay Jesus ay binigyan linaw at katuparan sa bagong tipan. Halimbawa, hinulaan ni Propeta Isaias ang patungkol sa kamatayan ng Misaya at ang pagtatag ng kanyang kaharian. Hindi nagbigay si Isaiah ng anuman detalye tungkol sa panahon sa pagitan ng kanyang pagdurusa at sa pagtatayo ng kanyang kaharian. Kung ang dalawang pangyayaring ito ay magaganap sa loob ng ilang taon, ngunit sa bagong tipan, naging maliwanag na may dalawang pagdating ang Misaya. Sa kanyang unang pagdating, siya ay magdurusa at mamamatay at mabubuhay na magmuli. Sa kanyang ikalawang pagparito, ay itatayo niya ang kanyang kaharian. So doon ay sinasabi doon ang hula ni Propeta Isaiah, mayroon siyang dalawang hinulaan. At malinaw, yung dalawang ito, yung unang pagdating ni Jesus Christ at ang kalawang pagparito ng ating Panginoon at natupad sa bagong tipan. Amen po ba? So doon nakikita natin ang kaibahan ng bagong tipan at ng lumang tipan. Dahil ang kapahayagan ng Diyos sa kasulatan ay nagpapatuloy o progresibo, inihayag ng mas maliwanag sa bagong tipan ang mga prinsipyo na itinatag sa lumang tipan. Inilarawan sa aklat ng Hebreo na si Jesus ang punong saserdote at kung paano niya pinalitan ang lahat ng mga paghahandog sa lumang tipan. Napawang mga anino lamang ang korderong paghahandog sa lumang tipan ay naging kordero ng Diyos sa bagong tipan. Sinong kordero na yon? Si Jesus Christ. Ang sabi doon sa John chapter 1 verse 29 hanggang 33, kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipinanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparito nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siya rin nagsabi sa akin, ang sinumang makikita mong babaan at panatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Ngunit ngayon ay nakita ko siya at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. So doon ay pinakikita yung katuparan sa mga hula sa lumang tipan ay malinaw, binigyan linaw sa bagong tipan. Kaya mayroon tinatawag na bagong tipan. Sinabi ko na kanina, kaya nagkaroon ng bagong tipan dahil naputol yung patuloy na communication ng Lord. Nahinto ito sa aklat ng Malakyas
at umabot ng 400 years bago nagkaroon ng bagong tipan. 400 years, hindi nangusap ang Diyos sa mga propeta, hindi nangusap ang Diyos kanino man, kundi nagkaroon ng tinatawag na silent. Karoon ng silent. Ibig sabihin, doon naputol at nagkaroon ng bagong tipan. No? Kaya dito ay makikita natin na ang katuparan ng mga hula sa bagong tipan ay nangyari sa banal na kasulatan. Doon sa Romans chapter 3 verse 18 to 19, alam natin ang anumang sinabi ng kautusan ay sinasabi sa amin na sasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman at dahil dito mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong napapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil ang gawain ng kautusan ay ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Ngunit ngayon nahayag na kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpatutuo tungkol dito. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya na maging Hudyo man o Hintil sapagat ang lahat ay nagkasala. Walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandang loob, siya ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya, siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya ay matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Kristo. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na nagkaroon ng pagbabago sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. At ang pagbabagong ito ay ang katuparan nung si Jesus, siya ay nagkatawang tao at naging handog bilang kordero ng Diyos para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya nakita sa lumang tipan ang pagkawala ng paraiso para kay Adan. Ipinakita naman sa bagong tipan kung paano muling nabawi ang paraiso sa pamamagitan ang ikalawang Adan na si Jesucristo. Ipinahayag sa lumang tipan na ang tao ay nahiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Ang bagong tipan naman na naghahayag na maaari na magbalik ang relasyon ng Diyos sa tao. Ang sabi doon sa Romans chapter 3 verse 26, hinulaan sa lumang tipan ang buhay ng Misaya, itinala sa 4 na ibanghilyo ang buhay ni Jesus, habang ipiniliwanag naman sa mga sulat ng mga apostol ang kanyang buhay at kung paano tayo tutugon sa lahat ng kanyang ginawa. Sa pagbubuod, ang lumang tipan ang nagtatag ng pundasyon para sa pagdating ng Misaya na naghahandog ng kanyang sarili para sa kasalanan ng sanglibutan. Sa 1 John chapter 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang bagong tipan ang nagtala ng ministeryo ni Jesucristo at nagpapalaya kung ano ang kanyang ginawa at kung paano tayo tutugon doon. Ipinakilala sa dalawang tipan ang banal, mahabagin at makatarungan Diyos na napuot sa kasalanan, ngunit inibig na iligtas ang makasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagtubos. Sa parehong tipan, ipinakilala sa atin ng Diyos ang kanyang sarili at kung paano tayo makakalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan yung kaibahan ng bagong tipan at ng lumang tipan. Lahat na nangyayari
sa bagong tipan ay nanggagaling sa lumang tipan. Kaya purihin ang Panginoon, nawa ay meron tayong naiintindihan at nanawaan patungkol ano ang kaibahan ng bagong tipan at ng lumang tipan. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Palapakan po natin ng Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat sa inyo pong mga salita. Medyo makadugtong. Yung kapares lang bro, baka Hindi, saan po hindi nandiyan? lang tayo ano Ha? Okay. Sige. Yung hindi, ano daw. Paglilinaw lang kasi, Pastor, ang lumang tipan kasi, naging tradisyonal eh. Walang nakasunod. Sa kanila, ang mga Hudyo, sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan, sila ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero wala pong umabot, sabi nga ng ating tagapagturo, sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po yun, sablay. Kaya nung dumating ang bagong tipan, si Kristo tinawag na fulfillment. Christ kasi siya ang namatay sa krus. Siya ang nakapagbayad. Ang hindi nagawa ng laman o tao, ang ating Panginoong si Kristo ang siyang nakagawa. Kaya nagkaroon ng tinatag na bagong tipan. Ibig sabihin yung eternal counsel ng Diyos, hindi nagkamali ang Diyos o hindi siya, God is perfect. Hindi siya nagulat. Merong kasunod kasi iba yung ginawa ng dakilang Diyos, ang Ama, sa lumang tipan at may gagawin ang kanyang anak. Kaya salamat po tayo na may Kristo na tumupad ng buong kautusan, ng buong lumang tipan. Kaya kung wala ang bagong tipan, ang pagkakaiba, hindi tayo kasama sa kaligtasan. Dahil sa lumang tipan, ang covenant ng Diyos sa mga Israel, hindi tayo kasama. Subalit ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo, ang ipinambayad, ang pinanghugas sa ating kasalanan, kaya tayo nasama sa kaligtasan. Tama? Maliwanag po? Okay, yun po ang ating pasalamat na sinama tayo sa awa ng Diyos. Kumbaga, ang kaligtasan natin, hindi ito dahil palasimba tayo, masipag tayo, active tayo sa gawain, hindi. Kaya tayo dumadalo, awa lang ng Diyos. Hindi ito sarili nating pagsisikap, kundi tandaan natin, awa lang. Habag lang nga eh. Yun lang po. Salamat. So doon nakita natin sa lumang tipan walang nakatupad sa kautusan ng Diyos. Kaya nakita ng Diyos walang sinumang taong pwedeng tumubos sa kanyang mga kasalanan. Kaya nagkaroon ng bagong tipan, siya mismo ay nagkatawang tao. Para siya mismo ang tutubos ng ating mga kasalanan dahil ang may kamatayan lamang ay ang tao. Kaya nung magkatawang tao siya, namuhay siya katulad natin, may laman at dugo dahil sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Yan ang bagong tipan. No? Kaya purihin ng Panginoon, sa gabing ito, nawain na pagpala po tayo at nabusog tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa oras po nito. Glory to Christ Jesus. Awitin pa natin God Jesus with a grateful heart. Yes, glory, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong.
Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ina. Salamat sa Kanyang anak. Biyaya ay sapat. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang luka'y tataas, sa Diyos na mapagligtas, tapat, salamat. Ano po ang ating chairman sa panguling panalangin? Dakilang Ama, salamat Panginoon sa iyong mga salita na tulig namin, Panginoon. Isang bagay na babaunin po namin sa buhay namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na binigay mo sa amin sa gabi ito, Lord. Ang bawat isa sa amin nandito, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pag-iwalay, pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Diyos. Sa aming pagtulog, hinihiling po namin sa iyo. Samahan niyo po kami, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa aming barangay, mga naka-duty sa gabi ko, mga tanod, hinihiling po sa iyo. Ingatan mo rin po ang mga naka-duty sa gabi ko. Salamat po sa iyo, Panginoon. Tunay na napakabuti mo. Nabilang mo kami isang anak mo, Panginoon. Hindi namin kayang bayaran. Hindi namin kayang suklian. Ang pagmamahal mo po. Tinubos mo kami sa krus ng Kalbaryo. Ano man ang aming nagawa, Lord, niyapos mo kami, Panginoon. Kaya salamat po sa gabi ito, Panginoon. Tunay napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na kasama namin sa lahat ng lakbayin namin sa mundo ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Okay, God bless po at salamat sa ating Pag-lunis, may gawain kami dito. Lunis na ka. may donation, alas 6. Pag sa linggo, pwede siyang sama sa pastor. Sabado linggo? Pag linggo, pwede Pwede kayo magsimba sa amin, doon sa building 8. Oo, building 8. Oo, building 8 Ibang lang. simbahan. Alas 10 po ng umaga. Hindi na ako nakulam na anak. Pag minsan pahil ka naman sa building 8 natin. Sige, paras. Sa paglinggo, alas 10 ng umaga doon, paglinggo. Matutuwa yun sila Jocelyn. Matutuwa yun sila kung yung mga member natin.